Thank you, Reverend Mac Reyes. Good morning. Parang mali ang description ah. Oh, kulang pala. Tama. Kulang. Pinakagwapong pastor ng University Baptist Church. Pangalawa kay Pastor Marvin, siyempre. Ayan. Sa mga senior ayan, at junior. At saka, nag-iba na rin ako ng karir. Kumakanta na rin po ako ngayon. Yeah. I have a pen. I have a ball pen. Gusto nyo, may sayaw pa eh. No? Marami na akong mga hindi kilala rito, no? Mga bago na. At talagang purihin ng Diyos sa paanyaya ng ating pastor at ng anniversary committee. Salamat po sa paanyaya. Although, sabi ko, parang ayoko ng first Sunday. No? Sabi ko lang. Kasi meron pala kayong gathering ng 8. Tapos, kung 9 ako, di andito na ako ng 8. Pero di bale, may gathering din kami kahapon. Wala ka doon, di kayo inimbita yata, no? Yung welcoming party pala kahapon, no? Dito sa Robinson's Magnolia. Salamat po sa napakagandang accommodation. Ano pa ba? Yan, lahat ng assistance na binigay po ninyo. Magsisermon pa ba o magkukwentuhan na lang? Kasi nakakatuwa na balikan ang mga nakaraan. Ano po? Talalahanin at kilalanin ang mga ginawa ng Panginoon. Well, natutuwa ako sa mga pagbabago. At of course, nais ko rin magpasalamat sa Panginoon na makapagbahagi sa inyo sa umagang ito. Pero una, gusto kong batiin kayo kasama na aking pamilya ng isang happy golden anniversary. Yeah. Parang di kayo happy na nakarating kayo ng 50 taon. Ano? Bihira po yan. Yung ibang simbahan, pagdating na 4 na taon, patay na sa mga panahon na ito. But happy golden anniversary mula sa aming pamilya at of course sa Philippine Baptist Theological Seminary, kung saan ay kahit paano, nirelease naman ako ng iba siguro dahil 1 taon ko namang ipinagpaalam ito sa leadership bago natin tanggapin ang Philippine Baptist Theological Seminary. At ito po ay hindi lamang para sa aming pamilya, kung hindi lahat kayo ay may kabahagi kung bakit kami ay nakarating doon sa PBTS. Ang aming karanasan na halos 13 taon ay isa sa mga tiningnan ng gusto, no? Para tayo ay ilipat sa panibagong kalagayan na yon. Kaya nga, tayo rin ay nananatili in fact, nagpapasalamat ako na hindi ako galing sa academy or sa academe. I told the Board of Trustees ng Philippine Baptist Theological Seminary, nagpapasalamat ako na galing ako sa simbahan, sa isang local church, sa mga local churches. Dahil ngayon, mas alam ko kung ano ang kinakailangan ng mga simbahan. At doon ay pwede kong maisagawa ang mga pagbabago, lalo na sa mga estudyante. Imagine ang mga estudyante sa ating seminaryo. Parang mahirap palang magpastoran 12 years, tapos babalik ka ulit, Kasi kung minsan dapat wala nang balikan eh. Ang babalikan na lang mga ala-ala. Ay, mga gano'n, no? Parang, ang hirap lumunok. Kaya doon, ang ginawa ko, yung mga posibleng dapat makita simbahan. Imagine yung mga seminarista. Pag pinagsalita sa pulpito, natatakot sila. Kasi andun yung mga professor nila, andun yung mga kaklase nila. Bakit ba ayaw nyo magsalita sa pulpit? Sir, sabi niya, ng mga estudyante, natatakot po kami. Bakit? Baka po kami magkamali. Anong baka kayo magkamali? Ito ang tamang lugar para kayo magkamali. Dahil pag sa simbahan kayo nagkamali, tsugi agad kayo. That's why, simula noon, hindi na sila naiya. Kaya kahit mali, we must go and preach the word to the W's and also to the S.
O, okay lang yon. So, naiko-correct ngayon sila. Ay, kaso, talagang matindi iba. To the W's and to the S. Talagang sinasadya pa. Tinuturuan ngayon ng aming ESL, yung aming language. So, it is a platform para ituro yung mga nakikita ko na dapat ine-expect ng mga simbahan sa mga magiging pastor. Aminin ko sa inyo, hindi lahat siyempre ng produce ng mga seminaryo ay mga magagaling. Alright? Meron ding magugulang, at meron ding mga talagang hindi mo alam kung tinawag talaga o tinopak lamang, kaya nung mag-ministry talagang naloko ang ministry. Sa seminaryo, sinisikap natin na ang mga lumang bagay ay gawing bago. O ang isang bagay na walang kabuluhan ay bigyan ng kabuluhan. I think ganun din sa buhay mananampalataya. Kaya ito, yung makikita nyo lang, yung nasa gitna. Dati, yan po ay pinagsusunugan lamang yan ng mga pine trees at saka pine needles. So sabi ko, ba maganda yatang gawing lugar ito ng pagkakitaan. So pinagawa kong presidential bonfire, yung 8 upuan, nandyan yung 8 pangalan ng 8 unang presidente. Bakit wala ka pang pangalan dyan, upuan dyan, pastor? Sabi ko, parang gusto mo na akong iupo Nakaupo pa ako May upuan pa ako. So bahala sila kung lalagyan nila ako. Pero ang totoo, nag-i-erode yan. So ngayon, pag nag-fellowship ka dyan, 350 yan. Libre na yung kahoy. Libre na yung kahoy. Oh. So, I mean, importante yon, lalo sa mga gusto mag-aral. So, iyan yung mga bagong attraction na pwede yung makita sa seminary. At right now, inihiling ko sa iglesia na samahan din kaming manalangin. Nagpapatayo tayo ngayon ng 3 floor na 15 rooms at merong roof deck yan, yung pinaka 4th floor. At yan yung parang investment sa mga susunod na mag-aaral sa seminary. Right now, we are getting income from PBTS which is 58%. No, dati yan, nung dumating ako, 32%. Kasi may mga sablay ng konti. May nangungupit ng konti. So, ibinaon na natin din yon sa mga simento na kagaya na itong pinapatayo natin. Imagine mo yon, ang subsidy ng isang seminary student sa ngayon per semester is 11,000 pesos plus kung mag-aaral kayo doon. Ibig sabihin, kung meron kang 120 na student, i-times mo yun sa 11,000, yun yung hindi binabayaran na nag-aaral doon. Tapos ayaw nyo pa mag-aral. No. O, 2 na lang yun si Eugene at saka si Art. Oo, nasa Panalangin natin na bulabugin ng Panginoon para sila ay sumunod sa tawag niyan. Para matupad ang ang nasusulat. Ayan, sa tamang panahon. So, pag natapos po yan, ito po ang magiging itsura ng guest unit building na yan. At pagkatapos sa pinakataas, kulang yan, lalagyan natin mga patio umbrella ala Starbucks style para doon magkape yung mga ating kliyente. And also, I would like to invite you sa PBTS para sa 48th Annual Lightwalker Bible Conference. Alam ko isa kayo sa maraming pumupunta roon at madalas ay pumupunta naman at umate ng mga session sa Session Road. Ito ay pagkakataon nyo na muli na makabalik doon. Ito ay all Filipino, mga Filipino Southern Baptist sa California ang makikibahagi. May mga raffle na kami doon na libre, lahat ng mga gadgets na pwede, 2 laptop, 3 laptop yata ay pamimigay doon sa pinakagwapong attendee sa conference na ito. No? Pastor, huwag kang mawawala doon. No? May edge ka na. Also, sa mga nag-aaral nagtuturo sa SCE, meron tayong pang-4 na SCE Summit. This is our desire para ang SCE o Extension Program ay hindi lamang pabanjing-banjing. No? Nabalitaan kahit doon sa Amerika na pag nagkita sa McDonald's, kain lang McDonald's, pasado na. Binago na natin yon. Sa Jollibee na sila kakain at mag-aaral. Binago na natin. Hindi na pwede yon. Kaya kumonti na yung mga nag-graduate. But you see, what is happening right now sa PBTS is an alarming case sa mga local churches. Why? Because if you can see, ito yung ating 36912 na mga international countries na nandoon. Yung lahat ng flags na yan, ewan ko kung makilala nyo yan, may mga estudyante tayo doon. Na pinakamarami ang taga Myanmar at Korea. Now, sa kasalukuyang registration,
mas marami na ang nag-aaral na foreigner kaysa mga lokal. Ano ang nangyayari sa mga simbahan? It's either hindi na kayo nagmimisyon dahil wala naman kayong kailangan ipadala na, or mababa pa rin ang pagtingin ng mga kabataan o magulang sa pagpapastor. Yan. Ayan, hindi. Pag nakapastor ngayon, nakabulo ba? Pwede, kaya. Nakamontero. Pwede na ngayon sa pastor yan. Kasi ang ini-encourage ng mga magulang, mahina ang kita sa pagpapastor. Ang sapatos nakangiti. Ay, mga ganun, no? I think it's about calling. Palagay ko yung iba tinatawag sa inyo. Nire-resist nyo lang. Pero alarming ito because we are the locals na hindi na tayo nagpapaaral. Anong plano natin sa buhay? Kaya, ini-encourage ko kayo na siyasatin ang inyong mga sarili at tunay na makibahagi sa pag-aaral dito sa seminary. So, mali yung nabasa natin kanina, pero sabi ko nga, this is the place to make mistakes. Sa harap ng pulpito. Okay lang yun. Okay lang na nagkakamali, basta itatama yung pagkakamali. Ano po? Kaya, itong aking topic ngayon ay healthy contributions to another 50 years of church life. At saka, sa tingin ko, in my opinion, wala namang ibang bago ng mga suggestions. Lahat naman ay nasa banal na kasulatan na. Iisa na lamang ang diferensya, ito ay ang pagsasagawa ng mga bagay na ito. When I step in as president of PBTS, it has been my desire na sinabi ko sa Board of Trustees na lahat ng best decisions and practices made by the former presidents and Board of Trustees members, I will continue that. Only the best practices and policies. Itutuloy natin yon. Why? Because I see the ministry at PBTS as a ministry na parang kingdom agenda ito. It is not my presidency. It is not my work. It is not my thing. It is about the work of God. And so, importante na ituloy lang kung ano ang magkukontribute para sa panibagong year o church life ng iglesyang ito. And sabi ni Bill Hybels one time sa kanyang libro, at ito ang kanyang palaging sinasabi sa lahat ng mga churches sa Amerika, that the local church is the hope of the world. Abangan nyo sa September yung susunod kong libro, no? Church and member nga ba? O assuming lang, no? Hindi ko nagawa ngayon dahil sa aming US trip, no? Medyo hectic eh. So, pero ito, napaka-importante nito sa mga simbahan. I'm going to address the issue of a church member hopping to another church, hanggang sa makontento na doon sa church sa mall. No? This is critical. Why? Because if you are baptized in this church and if you do not transfer your membership to any other church, your loyalty must be at the same church. Umulan at bumagyo, doon ka. So we have to address that. At gaya nga ng sabi niya, the local church is the hope of the world. This is very, very substantial. Why? Because at this point of time, we look to our president. We look up to Chief Bato. No? Pagpapapatayin na tayo, no? Pag hindi tayo nagsitino. The idea is that we look up na sila ang hope natin. In a sense, but kahit balik ta rin ang mundo at kahit sinong presidente ang malagay dyan, the hope of this world is the local church. At yung substance niyan ay because ang mga nasa local church, they believe that they receive Jesus Christ and they have the Holy Spirit, and that Holy Spirit will help them to make change the world. Tayo ang sagot. Ang problema ay baka hindi nyo pa tinatanong. Bill Hybels say that. Kaya nga, what are those contributions? As you see in 2 Timothy chapter 1, 1-14, I suggest that the contribution by becoming an encourager to everyone. Look at verses 1-5 of 2 Timothy chapter 1, 1-14. Hindi ko na ito babasahin dahil maglo-Lord Supper pa kayo. Hanggang alas 9 pa rin, ano? 5, 10, 15 minutes. 10 minutes na lang, oh. Ha?
Hindi, basta 10 minutes lang ako, pareho lang ng love gift yun. Di ba? Sa Amerika, hindi pwede yung mahaba. 15 minutes lang. Pag ginabahan mo, mas nababawasan. O, hindi ginawa ko 14 minutes. Nadadagdagan. Look at verses 1 to 5. The situation as simple as Paul was in prison, right? And by the time halos deserted na siya ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang mga kapwa manggagawa. Why? Because the persecution was getting harder and harder. Yung first imprisonment niya, okay yon. Kasi house arrest lang. No? Sa bahay lang siya kinulong eh. Ang ginawa niya lang, umubo ng umubo. No? Ngayon kasi sa atin, di ba? Pag nag-motion ka sa court, inuubo, may pneumonia, pwedeng house arrest. Kaya nga sabi ni Senator Miriam, abay kung ganun pala, umubo na lang na umubo ang lahat ng may kaso para house arrest. Yung una, house arrest, mas maganda yon. But this time, talagang prison. And so even yung kanyang mga friends, they don't want to be identified with this apostle, kaya parang deserted siya. But look at verse 3. Sabi doon ng banal na kasulatan, Paul consistently prayed for that young pastor Timothy while he was in prison. What does it mean to Paul? Para sa kanya, ang prayers ay nagpo-provide ng source of mutual encouragement. Ito'y malaking bagay sa kanya bilang isang, actually siyang discouraged at this time, pero if you will notice the irony, siya ang nag-encourage. Saan kayo nakakita ng ganon? Ibang-iba ang mga tao ngayon, yung parang gusto lahat ng attention sa kanya. Disappointed ako, feeling disappointed. Yeah, may ganon pa, no? Feeling irritated. Yeah, lahat ng feeling lalagay doon. Why? Because they want the attention of people. But look at Paul. He was disappointed and he is the one being the encourager at this point. So, he keeps on praying while on prison. Ano nga ba ang gagawin mo doon? Hindi ka naman makakalabas, hindi ka naman makapag-rally, makapag-complain. Magdasal ka na lang, sabi niya. And when you look at verse 4, Paul also realized that the fellowship is another source of joy and mutual encouragement. Kasi sabi niya doon, I'm longing to see you, no? Even as I recall your hours, so that I may be filled with joy. So the presence of a brother in Christ, of a co-worker in Christ, will bring what? Encouragement. No, kaya yung fellowship, mahalaga yan. Hindi lang yan basta kape. Ito yung, pag nakikita niyang, okay ito ang laki na ni lumiit si yung isa lumaki, lumiit yung isa. Encouragement din yun, no? Dahil kasi yung lumiit, dating mayabang yon. So ngayon, lumiit siya, bumait na ngayon siya. Nakaka-encourage yung ganon. But you see, Paul is seeing and using everything that he can use para siya maka-encourage at maging encouragement. Even in verse 5, he remembered Timothy's mother and Timothy's grandmother, and he was so thankful to God because these two women had communicated their faith or their strong faith to Timothy. And so when Paul remembered those days, it also brought encouragement to him. Natutuwa siya, lola na, nangangaral pa sa kanyang apo. No, nanay na, patuloy pa sa kanyang regulasyon at paglilingkod at ginagawa sa kanyang apo. He knew for sure that this is the background that eventually he would die because of the increasing persecution by the Romans against Christians. Parang hindi na siya talagang makakalabas na. And so, Paul, while in prison, remained to be an encouragement to the rest of the believers. Like him, he wanted these people to become faithful hanggang sa kanilang huling hininga. No? Or siguro, baka gusto niya lang magdamay, but hindi, yun ang totoo. Hanggang sa huling hininga. Sige! No? Pero hindi naman siya nagdi-delirium, mga kapatid. Siya po ay nasa kanyang kaisipan na ready na siyang mamatay. Hindi kagaya na iba, sige! Andito ako, ikulong niyo na ako. No? Hindi na makagaya ng mga ganon. Ayun, walang pag-asa. Ito si Pablo, malaki yung kanyang pag-asa. And so, in fact, if you are going to read the whole epistle, and I'm commending you for using Timothy as your anniversary theme, because the whole epistle po contains inspiring words of encouragement, instructions,
And I believe not only to Timothy or to the young pastor, but even to the church at Ephesus kung saan nagpapastor itong si Timothy. He was an encouragement at a time where almost everybody deserted him. I guess this church, University Baptist Church Manila, won't reach its golden years if the ministry of encouragement was absent on those years. Hindi po pwedeng aabot ng 50 taon kung yung mga naunang mananampalataya ay hindi naghihikayat sa isa't isa. Imposible ho yun. Imposible yun kung magsisiraan. Sa buhay ko dito sa UBC, ang isa sa mga haligi ng encouragement dito si Ate Rose. Sa akin ha. Sa akin lang. Pag nag-rebuke niya, encouragement sa akin yon. Ang unang bulong niya sa akin, no? Mambubulong yan kung di nyo alam, ano? Nakita niya ako minsan, merong nagbeso-beso sa akin, magpasok dyan. So, pagkere, pastor, saglit lang. Ayan. Sabi niya, hindi lahat dito, pastor, binebeso-beso ng pastor, ha? Si Ate Rose nainggit naman, Totoo yun. Because of the constituents, because of the single ladies, mga college students, no, mga pastor. Hindi lahat binibeso. Sa akin, encouragement yun na, nga no, kasi baka mahirap na. Yung mga meeting sa Manila Peninsula. Yun na yung mga nakakaalam doon, no? Yun po yung encouragement. Pastor, no offense man, but I'm just saying yung aking mga experience dito na pag pinatawag ka ng BOT at Manila Pen, no? Kasi lugar ni Trillanes yun no? Ang ibig sabihin noon, pag di nyo, i-reveal ko na sa inyo, no? Dahil nangyari na naman sa akin, wala na sa akin yun. Sisermonan ka ng BOT doon, no? Ikaw ang nagsisermon pag linggo. Pag sa araw na yon, punta tayo sa Manila Pen. Akala mo kakain. Kakain din, pero magsisermon. Ano sinasabi nila? Yung mga flaws ng pastor, yung mga mali, sa tingin nila, ay hindi magandang desisyon at ginawa ng pastor. Sa akin, wala akong nakikitang mali doon. Na-encourage nga ako, kaya mahal ang in-order kong pagkain. Hindi ako umorder pa ng spaghetti doon at ng pansit. Talagang yung mahal. Ay, sabi ko, pagagalitan ako, mura pa. Ay, sila naman magbayad. But every time I would finish that meeting, I would, of course, may konting kurot doon. But if you are really concerned about the flock, these people also see the flock. And so, magandang katulong sila na nagsasabi sa iyo. At I take it seriously because sabi ko nga, I am a pastor who is able to teach. But let me say, I'm also teachable. I think this is the way it should be, according sa banal na kasulatan. Kaya, it is an encouragement to me, yung mga acts of kindness ng mga members na ito, yung service to God. Ang hindi ko makakalimutan na talagang encourage ako. No? Style ko ito, mga pastor, pero pwede nyong gaya. No? Pag wala akong pera, pag wala akong pera, ang daming nakaka-encourage. Na paano naman nila nalalaman wala kang pera, pastor? Simple lang yon. Pag walang okasyon, naka-Amerikana ako dito. Talagang kung todo Amerikana yan. Lalapit na ngayon si Doktora Rabino niyan. Wala kang pera, no? Sabi ko, paano mo naman nalaman? Wala namang okasyon, nakabihis ka. Sabi ko, may discernment ka, kapatid, talaga. Pag uwi mo, meron ka ng mga envelope dyan, kaliwa at kanan. Dahil, siyempre, maganda rin yung chismosa ka minsan si pastor walang pera. Si pastor walang pera. Hindi lang siya nakaalam. Meron pa iba. Strategy yan. Pag uwi yan, nakaka-encourage yan. Anak, may gatas ka na. And of course, we remember Ate Lea, no? Si Ate Lea, simple lang yun. Anong gatas na anak mo? Huwag ka magsisinungaling dahil pag pag sinabi mo, pwede na yung Liberty Condensada. Condensada talaga ang bibili noon. Sabihin mo yung talagang Promac. Ano yung Promil. Promac, pala yun? Mga TV.
Nakaka-encourage yun. Nakaka-encourage yun sa amin. At saka yung mga, hindi lang talaga yung kundi mga rebuke. Alam nyo mga kapatid, no, our encouragement to each other helps us to become faithful. And I believe it is a healthy contribution as you move to another year or another 50 years of church life. Our solemn Christian duty is to seek ways to become an encourager or an encouragement. Pareho yan eh. An encourager or an encouragement. Yung encourager, parang ang tingin ko dyan, yung mas laging sinasabi, no? O magsimba ka naman, o mag-discipleship ka naman, o tumugtog ka naman, o umuwi ka na, no? Encouragement din niya kasi nagbababad sa simbahan eh, mahal ang kuryente, lahat ng gadget niya dito nakasaksak, no? Encouragement din yun. But yung encourager din yun, yung encouragement ay yung kahit hindi nagsasalita. Pero nakikita nyo, talagang napakaano ni laging andyan. Hindi nawawala, no? Laging nasa prayer meeting kahit Webes. So, salita at sa gawa. Yun po sa tingin ko. Now, Pastor, ang tanong, paano po kung ayaw niyang magpa-encourage? Puro sabi na lang po kami, puro ganito na lang po sinasabi namin. Nakalulungkot mang kapatid sa mga ganong sitwasyon, ang sagot pa rin ay, there is no command to stop being an encourager or an encouragement. There is no command to stop doing good. Ngayon, ayaw talaga makinig. Sabi mo, Lord, bahala ka na sa anak mong ito. And then you pray yung praying ng ginagawa natin sa mga malapit na yung pasundo na, Lord, sunduin mo na po ito. Hindi, totoo yan. Ginawa yan ng ating pastor sa US, si Pastor Ben Quezon. Itong miyembrong ito, Pastor, pag-pray mo ako pag nagkatrabaho, pinag-pray. Nawala sa simbahan. Sabi niya, bumisita ka simbahan, magsimba ka pag busy Pastor eh. Nagkasakit yung miyembro. Kaya nagpunta sa si Pastor, pag-pray mo ako, nagkasakit ako. Sabi ng Pastor Ben, si Pastor Ben ay parang 6-footer yon. Sabi niya, Lord, tong anak mo itong Suwael, kunin mo na. Dahil binigyan mong trabaho, ayaw maglingkod sa iyo. Ngayong may sakit lalapit sa iyo, kunin mo na agad. Ngayon, natakot yung Sabi ko, delikadong pastor ito. Pinapanundo. Nanunundo rin kami noon. Ang una yun, nanay ni Redoblado, binisita namin ni Pastor Bong. After 30 minutes, namatay. Eto naman si Ruth Ramirez. Nagtampo. Buti pa nabisita ni Pastor. Ako, nagkasakit, hindi ako nabisita. Sabi ni Pastor, buti nga, hindi ka binisita, kundi ikaw na sumunod. Praise the Lord, principal na siya, Nakakatuwa. Encouragement, lagi niyo ugaliin yan, Kahit na yung pang-encourage niyo kuminsang plastic, encourage niyo pa rin. Walang batas na nagpipigil na huminto tayo sa pagiging encourager. Bahala siya kung ayaw niyang makinig. Basta tayo magpapatuloy na magiging encouragement. Pangalawang kontribusyon, the contribution by exercising spiritual gifts for ministry. Sabihin ko sa'yo, walang bago eh. Kasi kung may bagong revelation yon. Kaya ito yung mga naandito na ito, naka-stack line ito sa banal na kasulatan. But if you look at verses 6 to 7 na ating pinag-aaralan, sabi dyan, for this reason, I remind you to kindle afresh the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Hindi ko na mabasa, maliit. For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline. So, ito yung sinasabi niya kay Timothy, dayang pastor. Sabi niya, when you were set apart during your full-time ministry ng pagsisimulan to, pinatungan ka ng mga kamay at pagkatapos tinanggap mo ang iyong mga spiritual na kaloob. Paul is saying, also in 1 Timothy chapter 4, verse 14, that do not neglect your gift. Do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. And at the time of his setting apart in the ministry, Timothy had received special gifts. And that comes from the Spirit to enable him
to serve the church. I want you to point out that thing, that these gifts were given to enable us to serve the church. Without the leadership of the Holy Spirit and the bringing of the gifts, we are unable to do service for Him. And so, sabi ni Paul, fan into flames. Paypayan mo. Sa ibang salita pa, pagbagahin mo. Pagliwanagin at pagliyabin mo ang kaloob na ito. And then, it was then an encouragement kay Timothy na mag-persevere ka. Mahirap to fan into flames. Why? Because of the persecution. Kung siya takot, imagine the membership. Mas takot siguro mga miyembro. Yung pastor nga takot yung pakayang mga miyembro na ito. But Paul is telling us here that Timothy did not need new revelations or new gifts. Kung minsan, gano'n na natin, Lord, kung marunong lang sana akong maggitara bukod sa kumanta. Marunong ka ng kumanta, i-develop mo yon. Kung matututo ka maggitara, fine. The same thing with the gift. Kung ang gift mo ay mag-encourage, okay na yun, gamitin mo na lang. Hindi, Lord, bigyan mo rin ako ng gift na ganito at ganyan. Hindi po yun ang kailangan. Paul is saying to Timothy, you have the gifts. Just use it. Do not neglect it. You don't need new revelation. You don't need new gifts. It is there. What you need was the courage and self-discipline to hang on to the truth and use the gifts that you had already received. Disiplina lang. If Timothy would step out boldly in faith and proclaim the good news once again, the Holy Spirit would go with him and give him power. Tayo lang pala ang hinihintay ng banal na Espiritu. Pag sinabi mo sa banal na Espiritu, gusto ko pong gawin ito, tutulungan ka niya. Pero habang hindi ka nagpapasya na gawin yon, wala kang tulong na malalasap sa kanya. Why he needed courage? Of course, sinabi natin, he needed courage because Timothy was experiencing great opposition to his message and probably to himself as a leader. Young as he was, siyempre, ang dami daw matatanda na pinupuna siya. Kaya nga, his leadership had come under fire from believers and non-believers alike. So Paul urged him, you need to be bold. I'm telling you, to be bold is not to be in a fighting mode. No way, never. To be bold is to simply to stand for the truth. Ano ba ang tama? Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Tumindig ka lang doon. At kinakailangang panatilihin mo yung pag-stand doon. Look at verse 7. It is very clear, and I like this one, in verse 7. It is very clear that there are three characteristics of an effective Christian that are available to us because the Holy Spirit lives in us. Power, love, and self-discipline. And I like the combination. You know, kung iiwan ka lang na power lang, naku, baka sakupin mo ang mundo. Right? Kung power lang at walang love. Pero dahil may love, you will use that power, what? For the benefit of mankind. Because love, walang mali sa love, di ba? Sabi nga ni Miriam Defensor, pag wala kang maisagot sa exam, isulat mo, Red Horse. Kasi ito ang tama. Ayan. Pero kung wala ka pa ibang maisagot, isulat mo yung mahalin o magmahal. Dahil kailanman hindi mali ang magmahal. Ayun mga hugot pa, no? And that is the same. If you have only the power, kakaiba yan. But if you have the love, then nababalansi itong kapangyarihan ito. Ang kapangyarihan ay ginagamit para sa ikabubuti ng nasasakupan. And look at the third characteristic, self-discipline. You may have the power to change the world, but hey, wait, dahan-dahan lang. May panapanahon, may kanya-kanyang lugar. Merong tamang pagkakataon para sa lahat ng ito. And this is available to us only if you will let the Holy Spirit na naninirahan sa atin ang gumawa sa atin. I would submit na talagang what contribution we have to give is to exercise our spiritual gifts for ministry. And now, memory lane ulit tayo, no? Yung unang-unang
Dahil talagang nakita ko na sa banal na kasulatan, your task is to equip, the church. So, I think, Brother Fermin, andun tayo sa kina Atty. Lil, sa subdivision nila. Natatandaan pa, huwag kang magsinungaling. Tatandaan pa, Hindi lang ikaw, may iba pang mga deacon doon. Sinadari Pide, swimming kami doon, swimming pool. No? Libre naman eh. So habang nagsuswimming kami, sabi ko, baka gusto niyo mag-practice na tayo ng baptism. Paano yung pastor? Hindi, yung act of baptism, ilulubog ko kayo, ilulubog niyo ako. Ay, pumayag naman sila. So, instead of naliligo lang kami, ganito lang naman yun. Parang naglalaro lang. So, ilulubog ko sila, Kuya, pero yung mga 2 hanggang 3 minuto, para madama nila yung nararamdaman na inilulubog nila later on. Pero siyempre, baliktad din naman yon. By that time, ako naman na inilubog nila. Ba, nagsibawi. Nakataas ng kamay ko, ayaw pa ako ihon. And then, so sinusuplayan na lang yun ng mga salita. So, simula noon, hindi na ako nagbautismo. Ano sa akin yun? Pag magpipreach ka pa, pastor, ng second service, nagkukumahog ka, kaya't ka doon sa 3rd floor. Nung sila nakatipid pa ako sa labada, sa sabon, at saka sa pakamay-kamay na lang ng mga binabautismoan. Bakit? Alam na nila eh. Kahit itong sa Lord's Supper. Although sa inyo, depende kung may restriction kayo na dapat reverend lang ang gagawa niyan. O yung most reverend. Bahala kayo. Pero ako, ang paniwala ko, basta alam niyang hawakan yung tinapay at ang kanyang buhay ay maliwanag na namumuhay kay Kristo, pwede niya itong ihandog at gawin. Yun sa akin yun. Personal yun. Dahil ang mga ito ay mga pag-alaala. Pero kinakailangan, sanayin. Kaya nakabuo rin tayo ng FB. Bago yung FB, may FB na. Funeral Brigade. No? Parang may namatay. No? Parang ganon. So, sino Pastor Mabay, talagang kakalimbang na yan. Sino magpipreach sa gabi? Sino tutugtog? Sino magpapakanta? Sino magdadalang bulaklak? Lahat yun. Pag bibisita sa hospital, meron ng BOF. Meron pa ba? Basket of fruits. Ay bakit? Yun na rin yun. Papadala na rin yun. Ako po kasi hindi ako nagbibisita ng lahat ng nagkakasakit dito sa UBC. Alam mo, nilagnat kayo, bisita. Kaya po ng deacon yun. Pag yung nag-iingalo kayo, ako na. No? Kasi para mas madali na yung hindi masaya mga pambayad ng mga mahal sa buhay sa mga gamot. No. Lahat ng how-tos. How to dedicate a house, how to dedicate a car, how to dedicate a building. Natuwa nga ako recently si Brother Alvin, 4 months ago. Pastor, naandyan pa ba sa yung how to dedicate a building? Sabi ko, kapatid, di ka nagtago ng file Pinadala ko pa sa kanya dahil dinedicate niya yung building ng kaopisina nila, yung negosyo nila. How to dedicate a child, meron din yan. Pero siyempre, pag na-train mo na yung mga deacons, huwag mo muna ibibigay sa kanila yung mga dedication na yun. May love gift yun eh. Sa iyo muna yun, no? Pag wala ka lang, yun, wala ko, ikaw na mag-dedicate dyan, ha? Pero at least sanay na sila, alam na nila. Importante ito mga kapatid. Because ang katotohanan, the reason why God gave you to UBC is that kailangan kanya dito. You have a spiritual gift that when you use that gift, yung simbahan, gumaganda yung takbo. Parang sasakyan lang yan, may mga party yan. Pag wala yung isa, mahirapan. Pero kaya ang hamon ko sa inyo mga kapatid, tingnan naman nyo inyong sarili. Ano ba ang kaloob ko? Hindi kayo dinala rito para umupo, umupo, tapos na tayo dyan. Ginagawa yan ng mga Katoliko. Gagawin nyo pa ba sa baptist? Kaya nga hindi nang gawa ng luhuran dyan, Pero yun ang totoo. We do not know our gifts. Meron naman kayo ditong discipleship department na nag-spiritual inventory. Doon ho kayo magsimula. At tapangan nyo. Sabi niya, Pastor, parang may gift ako preaching. Sinasabi niya sa pastor, pag-preachin mo. Pagka nakita mo dito talagang may ibubuga, mag-open ka na mission point. Doon mo ilagay. Kasi baka mas magaling sa'yo, Pastor, i-assign mo sa mission point. Iyan lang pamara at sanayin. Natatandaan ko pa yun. Kaya nga, sinuulit ko, lahat ng mga best principle at practices, alang-alang sa panong gawin natin. Yung Layman's Annual Ministry of Preaching, yung mga nagsanay din noon kami ng preaching. Sa sanayan pa lang sa preaching, talagang napakahirap. Pero nakikita ko yung desire nila. At isa sa mga bagay na
I hope, as seminary president na makita, ay ang muling pagsigla ng seminary education by extension. By the time that I was here, siguro 15 hanggang 17. Pag 15 na, tinatanggal ko na yung susunod kasi ang hirap ng turuan. But there were some 15 students who were willing to learn. Hanggang ngayon dito, no? Gagraduate kayo siguro 2030, na kung buhay pa kayo. Pero ang nakagraduate lang doon, si Laji at saka si Irma, after 20 years. Ganun katindi. Kaya nga, sayang ang mga panahon kung hindi natin ginagawa mga pagsanay na ito. Dahil we do not know kung saan sila bubunutin ng Panginoon. Kung sila dadalhin sa ibang lugar, at least may kasanayan sila, magagamit sila ng Diyos sa iyo. Everybody, everyone must look at it as a whole picture. Na hindi lang tayo UBC nag-iisa rito, kundi there are other churches, local churches, who are doing their part para dumating na ang Panginoon. Ang kaso, parang ayaw pa natin dumating, kaya pabanjing-banjing lang siguro tayo. Look at your heart, what is your spiritual gift? And then you go to one of these pastors, Pastor, sa tingin ko ito ang aking spiritual gifts, sanayin mo ako rito. At kayo na may sanayin nyo, at iyan ang isa sa magandang kontribusyon para sa ating tinatawag na church life. Always remember, the great obstruction of practicality in the increase of our gifts is fear. Of course, hindi lang yung fear. Nauna na doon yung walang pakialam. Yun ang greatest obstacle, walang pakialam. Pero yung iba, takot lang. Natatakot or nahihiya. Let us remember, when you use the gifts, you will find that God will give you the power that you need to accomplish whatever task He has given you. Third contribution that I am suggesting. According to the Bible, the contribution by expanding the gospel until He comes. Look at verses 8 to 12. Medyo mahaba ito, but in this time of growing persecution, Timothy may have been afraid sa pagpapatuloy sa pangaral kasi mahirap na eh. Ang kanyang pagkatakot ay base sa katotohanan na ang mga believers during that time inaaresto at pagkatapos pinapatay. O siyempre, ikaw, ma-encourage ka pa bang mag-share ng gospel? Pag nahuli ka, patay ka. Ewan ko lang kayo. Pag ready ba kayo na mahuli at mapatay? But you see, Paul told Timothy to expect suffering and to expect imprisonment for preaching the good news. Now, nakulong ba si Timothy o hindi? Nakulong si Timothy o hindi? Yes or no? Sino nagsasabing yes? Sino nagsasabing no? Sinong walang pakialam? Sabi ng Hebrews 13:23, I learned that Timothy was also released. There was such a time sa kanyang buhay na siya ay talagang dumanas din sa kanyang pagpapatuloy. So, Hebrews 13:23. But look, Paul told Timothy, fan into flames the gifts, and then you join the fellowship of the unashamed. Yung mga walang hiya na fellowship, no? Because God would give you strength and that you would be ready when it was your turn to suffer. Parang kay Paul, ang encouragement pa niya, okay lang mapatay. Basta para sa mabuting balita. When you look at verses 9 and 10, he encouraged Timothy by sharing a brief summary of the good news. This is the summary of the good news. That God loves us, God chose us, God sent Christ to die for us. We can have eternal life through faith in Him because He broke the power of death with His resurrection. And I hope this is still the good news that you are preaching here at University Baptist Church. Once in your lifetime, the historian Pamplona told in his book that this church has been called the Antioch of Asia among the Southern Baptist denomination in the Philippines because of its record in training pastors and leaders and sending them to mission field and begin daughter churches. At kung hahalukayin niyo ang kasaysayan ng Luzon Convention ng mga simbahan doon, marami ang ituturo ang University Baptist Church bilang nanay nila. What I'm saying, because those people who came to this church before, they preached the good news. At ito yung ating dapat na ipagpatuloy na ipangaral. Verse 12, in spite of the suffering that he might have caused Paul to despair, he affirmed his confidence in God's protection. No, ang ganda nung sinabi niya, I thank Christ for me. I thank Christ Jesus, our Lord, who has strengthened me because He considered me faithful
putting me into service. Even though I'm sorry, I'm reading the wrong one. Sorry, verse 12. For this reason, I also suffer these things, but I am not ashamed, for I know whom I have. Nasa bilangguan talaga siya. For I know whom I have believed, no? And I'm persuaded that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. For I know whom I have believed, and I'm persuaded. Sabi ko sa inyo, kumakanta na ako eh. That is the confidence that Paul is telling us, mga kapatid, na talagang kinakailangang ipagpatuloy ang pangaral, may persecution man o wala. Ang ganda nga ng panahon natin. Walang persecution pa. Hindi pa approve ang divorce. Hindi pa approve ang maraming same-sex marriage na nakapila dyan sa ating kongreso. Pang nangyari yan, malilintikan siguro ang maraming mga mangaral dahil magkakasal ka ba, pastor, ng parehong lalaki? Pag hindi ka nagkasal, kulong ka. Kaya ako, hindi na ako magpaparenew na aking lisensya para magpatuloy pa rin. But how are you going to do this? Mga kapatid, hindi naman nagpapatawag ang UBC tuwing hapon babalik kayo, magmi-mission tayo. Hindi ganon. It is wherever you are, in your workplace. Natutuwa kami sa aming mga interns, yung aming mga second year, bago mag-third year. Yan po, 2 summer na okay lang ba? Okay lang ba hanggang 9:30? O, sobra na. Ha? Hindi, mahaba na siguro, mamayang na lang. Kasi ang dami niyong kanta eh. Sorry, nanak. Yeah. Kami mga interns, pinapadala sa iba't ibang lugar. May isa kaming Thai, taga Thailand, na bumibili lang siya ng mga kwek-kwek, yung mga itlog niyan. Everyday, bumibili siya doon. Hanggang naging kaibigan niya yung binibilhan niya. Pero hindi siya nagsishare ng gospel. Nagsishare lang siya, nagkukwento lang ang kanyang buhay niya. Hanggang minsan umiyak yung babae, sabi niya, na-realize niya na, your God is better than my God. Because your God is good to you. So, therefore, your God is better than mine. And so, winitisan niya, at doon tumanggap sa Panginoon. Kumain lang ng kwek-kwek. May isang naligtas. The same thing with us. Saan man tayo mapunta, importante na tayo po ay ma-expose sa pagmimisyon. Even when there is no persecution or there is persecution, we need the power of God to authenticate His Word and have it work in our lives. And the last contribution, as simple as by embracing the sound teachings entrusted to us. Look at verse 13 and 14. Sabi ng banal na kasulatan, retain the standard of sound words which you have heard from me in the faith and love which are in Christ Jesus. Guard through the Holy Spirit who dwells to us the treasure which has been entrusted to you. Now, simple lang ito. Timothy was in a time of transition. Had he been Paul's bright young helper, soon he would be yung magsasarili na ito bilang isang leader ng church. Although his responsibilities were changing, lahat naman ng pwedeng magamit ni Timothy, nasa kanya na. Ang kailangan lang gawin niya, I like that word, is to embrace. Yakapin. Alam niyo yung idea niya, yakapin, ang ganda niyan. Lalo pag merong mga third party, yakapin kita, aking ka lang, parang ganyan. To hold, to keep living and teaching them. So the idea is, talagang kung ano yung tinanggap nyo, panghawakan po ninyo yan. Sabi na isang pinsan ko, nangaral tungkol sa I think nag-mission siya. Pagkatapos, nung pinakain sa kanila, ina-expect niya mga extra special na pagkain. Extra special nga, unggoy ang pinakain sa kanila. Yung unggoy, monkey. So, tinanong niya ngayon, talagang kunti lang kinain niya, pero yung sili ba, sarap na sarap sa unggoy, tinanong niya, paano niyo ba nahuhuli yung mga unggoy? Doon kasi sa lugar ng pinuntahan nilang mission, marami talagang mga unggoy. Sabi niya, simple lang. Kumukuha kami ng buko. At pagkatapos yung buko ay lalagyan nila ng maliit lang na butas. At lalagyan nila ng pagkain doon sa loob ng butas. Yung butas na kasyang-kasyang ipasok yung kamay ng unggoy. So,
pinakita sa kanya minsan, dinemonstrate. Kumuha sila ng buko at pagkatapos ay inilagay yung pagkain. Of course, to the view of kasi maraming unggoy. Nanonood din yung mga unggoy, yan, parang ganyan. No. Nanonood din. So, nung lumapit na, pinasok na ng unggoy yung kamay, nakuha niya yung pagkain doon. At pagkatapos pala, hindi na niya mailabas yung kamay niya. Why? Kasi ayaw niyang bitawan yung hawak niya. So, dahil doon, hanggang mahuli siya, hindi niya bibitawan yon. Ang ganda niyan kung ganyan ang mga mananampalataya na hindi bibitawan ng katotohanan ng hawak niya, sukdulang mahuli siya ng mga nagbabawal na ipangaral ang mabuting balita. Totoo ito. I would embrace it. I would keep it. Hindi ko ito bibitiwan. Hahawakan ko ito hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Gayon din sana sa mga tamang katuruan na natutuhan ninyo sa maraming mga manggagawa. Huwag ninyong bibitawan yan. And I know after 50 years, you are into transition. Ano ang pinakamaganda sa panahon ng transition? Of course, evaluate natin. Tingnan natin ang ating ginawa sa loob ng nakaraang 50 taon at saan ba tayo dinadala ng Panginoon. But one I would suggest, that strong discipleship program with emphasis on correct doctrinal instructions are necessary in embracing sound teachings. Kailangan, bago niya yakapin, tama ang yayakapin niya. Kung hindi, ay yayakapin niya hanggang kamatayan ng mali. Mga kapatid, bumalik kayo ng 10:30 kung gusto pa ninyo. God bless you at happy anniversary sa inyo.